Kabanata 4121. Dustin, bantayan mo tong mga ta. Hindi sila dapat banibiro. Bulalas ng asong lumalamon sa langit habang binabalaan nito si Dustin. Sa ngayon, kaharap niya ang libo-libong walang takot at marahas na semi-governing na mga Diyos. Kahit na isang namamahala na Diyos ang nasa kanyang sitwasyon. Sa harap ng mga halimaw na berdeng buhok na mga zombie na ito. Hindi siya magdadalawang isip na makipag-away sa kanilang lahat. Huwag mo akong alalahanin. Panatilihin lamang ang iyong distansya. Hindi nila ako madaling saktan. Mariing sabi ni Dustin sa 12 zodiac animals. Kasabay nito, ang mga halimaw na may berdeng buhok ay bumuo ng isang pader na nakapalibot kay Dustin. Malinaw. Kung gusto niyang ipagpatuloy ang pagtawid sa ilog. Hindi sila magdadalawang isip na sumugod at punitin siya. Gusto kong makita ito para sa aking sarili. Walang pag-aalinlangan. Humakbang si Dustin. Swish! Swish! Nang makita ito, agad siyang sinunggaban ng ilang berdeng buhok na zombie. Naglabas sila ng nakakatakot na aura na madaling makabasag ng espasyo. Bukod dito, ang kanilang mga paggalaw ay kahanga-hangang mabilis sa kabila ng kanilang mga sukat. Pagkatapos, sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin, ang maliwanag na lumilipad na espada ay kinaladkad ang libo-libong matalim na alon ng espada na humahampas sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, pinakawalan din ni Dustin ang kanyang mind sword. Clang! Clang! Ang dalawang espada ay pumutok sa hindi kapani-pani walang bilis. Kahit na ang espada ng isip ni Dustin ay mas mabilis pa rin kaysa sa kanyang lumilipad na espada. Habang tumatakbo sila patungo sa mga kalaban, umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog ng pagbabanggaan ng metal. Parang mga paputok na nakakalat sa hangin. Sa ngayon, hindi epektibo ang mind sword ni Dustin laban sa mga Diyos na namamahala. Gayunpaman, dahil nakikipag-usap lang siya sa mga semi-governing gods. Kahit ang kanyang mind sword ay maaaring magdulot ng matinding pinsala. Sa isang iglap, halos lahat ng zombie na may berdeng buhok ay tinamaan ng mind sword. Lumikot ang kanilang mga mukha habang namimilipit at nagsisisigaw sa sakit. Nakakamangha. Si Dustin lang ang makakagawa nito. Ang 12 zodiac na hayop ay bumulala sa paghanga habang ipinakita ni Dustin ang kamangha-manghang lakas at kasanayan. Sa pamamagitan nito, ang mga zombie na may berdeng buhok ay labis na nagalit. Umungol sila at inilabas ang kanilang bangkay na miasma habang winawagayway ang kanilang mahaba at matutulis na kuko patungo kay Dustin. 6 Paths Reincarnation Skill. Habang ang kanyang mga kalaban ay sumugod patungo sa kanya, si Dustin ay nag-unat at iwinagayway ang kanyang kamay, na pinakawala ng 6 na landas ng reincarnation na naglalabas ng napakalaking kapangyarihang lumalamon. Tulad ng mga bibig ng malalaking halimaw. Sunod-sunod nilang nilamon ang mga zombie na may berdeng buhok. 12 ng mga zombie na may berdeng buhok ang sinipsip sa 6 na landas ng reincarnation. Desperado silang nagpumiglas ngunit walang awang nilalamon. Kinuha ang pagkakataong ito. Mabilis na sumugod si Dustin patungo sa kabilang bahagi ng ilog. Nang makita nila si Dustin na tumatawid sa ilog, ang mga zombie na may berdeng buhok ay galit na sumugod sa kanya. Na nagngangalit sa galit, kasalukuyang nakikitungo si Dustin sa libo-libong mga nilalang na ito. At bawat isa sa kanila ay isang semi-governing na Diyos. Bagamat mayroon siyang lakas upang madaling labanan ang isang semi-governing na Diyos. Mahirap pa ring harapin silang lahat. Ang pinaka-nakakatakot tungkol sa mga halimaw na ito ay ang kanilang mga katawan ay napakatibay na hindi sila madaling madurage. Kahit na sa mga marahas na pag-atake ni Dustin. Sa karamihan, ang kanilang mga kamay at paa ay mababali. Ang pag-atake ni Dustin ay maaari lamang silang maipit. Halos imposibleng ganap na maalis ang mga ito sa napakaikling panahon. Higit pa rito, siya ay hinahadlangan ng katotohanan na siya ay lubhang nalampasan. Samantala, ang mga berdeng buhok na zombie na nakulong sa 6 na landas ng reincarnation ay patuloy na nagpupumiglas ng husto habang tinangka nilang gumapang palabas ng mga ito. Ang bawat isa sa mga zombie na ito na may berdeng buhok ay tila may malalim na pag-unawa sa batas ng bangkay. Sa isang iglap,
Nagbuga sila ng isang nakapangangilabot na kapangyarihan na naglalaman ng batas ng bangkay na mabilis na kumalat sa buong lugar. Ang hindi nakaimik kay Dustin ay nakita niyang dumarami na ang mga zombie na may berdeng buhok na nagsimulang sumugod palabas ng umaalon na ilog. Ang walang katapusang ambon na kanilang ibinubuga ay marahas na umiikot, na nagwawalis sa paligid at nilulunod ang lahat ng nasa loob nito. Bukod dito, mayroon ding malalaking maputik na alon, na nakatayo ng kasing taas ng daan-daang libong talampakan, na gumugulong at bumagsak patungo sa Dustin. Ha! Sa tingin mo ba uobrayan sa akin? Fuck off! Ang dugo at vital energy ni Dustin ay marahas na lumundag mula sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang labis na pisikal na lakas at sumuntok pasulong. Ang paglitaw ng matinding kapangyarihan ay nagpadala ng ilang berdeng buhok na mga zombie na lumilipad pabalik. Nang makitang ang pag-ataking ito ay naging daan, ginamit niya ang kanyang secret reincarnation skill at umalis sa lugar. Ilang sandali pa, nagsimulang maglakad si Dustin patungo sa gitna ng ilog. Kahit na kaya niyang harapin ang mga zombie na may berdeng buhok. Ang 12 zodiac animals ay nag-aalala pa rin sa kanya. Alam ni Dustin na delikado pa rin ang sitwasyon at hindi niya mapabayaan ang kanyang pagbabantay. Ngunit napagpasyahan na niyang magpatuloy. Gayunpaman, biglang, boom! Isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw mula sa umaatungal na ilog. Splash! Sa gulat ni Dustin, unti-unting bumangon ang isang itim na altar mula sa ilog. Sa altar na ito nakatayo ang isang dambuhalang zombie na may berdeng buhok, na may taas na halos 100,000 talampakan. Napapaligiran ito ng malakas na corpse miasma, habang ang berde at kakaibang mga mata nito ay matamang nakilala kay Dustin. Hindi pwede. Ang zombie na ito ay kasing lakas ng isang namamahala na Diyos. Si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ay seryosong natigilan. Walang sino man ang maaaring pukawin ang gulo sa daan ng reincarnation. Malamig na umungol ang higanteng zombie. Sa sandaling ito, ang itim na altar ay lumutang sa itaas lamang ng ilog. Hindi kumibo si Dustin bagkus ay nakita lang siya sa napakalaking zombie. Kasabay nito, malinaw niyang nakikita ang mapangwasak na aura na nagmumula sa zombie. Ang mga batas ng kamatayan, tulad ng nagngangalit na mga alon, ay kumalat sa lahat ng direksyon. Hindi na kailangan ni Dustin na maranasan muna ito bago malaman na napakalakas nito. Sa kasalukuyan, na may 10,000 semi-governing na mga Diyos at isang namamahala na Diyos. Alam ni Dustin na walang paraan para sa kanya na pilitin lamang ang kanyang pagpasok. Gayunpaman, nang marinig niya ang sinabi ng higanteng zombie, kahit papaano ay naging kalmado siya. Nakilala niya na ang mga magsasabi ng pangungusap na ito ay dapat may kinalaman sa daan ng reinkarnasyon. Kung ang humongous zombie na ito ay isa ring senior sa kalsada ng reincarnation tulad ng Taoist priest at monk, walang intensyon si Dustin na labanan ito. Sa pamamagitan nito, kinuha niya ang kanyang reincarnation token at mabilis na inactivate ito. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan. Sa sandaling makita ng cosmic zombie ang reincarnation token sa kamay ni Dustin, agad itong nagalit at nagpakawala ng isang nakakagulat na mamamatay na kalooban. Para bang nakahanap ito ng mortal na kaaway. So, isa kang survivor mula sa lumang daan ng reincarnation. Wala kang pupuntahan. Mabangis na umungal ang higanteng zombie. Whoosh! Biglang humandar ang itim na altar kung saan ito nakatayo. Pagkatapos, ang makapal na itim na fog ng kamatayan ay agad na sumabog. Ang malaking zombie ay medyo determinado na tapusin si Dustin sa sandaling iyon. Habang winawagayway nito ang kamay, halos 10,000 ng mga ordinaryong zombie na may berdeng buhok ang mabilis na nagtipon. Napahiyaw sila at kinubkob si Dustin na parang baliw. Mga sir, kailangan na nating umatras. Nagulat si Dustin sa biglaang pangyayari. Alam niyang hindi niya kayang ipagsapalaran ang kanyang buhay na kaharap ang higanteng zombie. Kaya agad siyang nagpadala ng urgent message sa 12 zodiac animals. Swoosh! Habang ikinakaway ng dambuhalang zombie ang kanyang kamay.
Isang makapal na kolom ng enerhiya ang lumabas mula sa itim na altar. Na agad na pinunit ang kawalan at inatake si Dustin. Dahil ang higanteng zombie ay may lakas ng isang namumunong Diyos. Ang puso ni Dustin ay natarante nang makita ang mabilis na paparating na pag-atake na nakatutok sa kanya. Six Paths Reincarnation Skill. Nagmamadaling inilabas ni Dustin ang lahat ng kanyang lakas at muling pinakawalan ang kapangyarihan ng mga landas ng reincarnation. Humph! You are really a damn survivor. Don't think that you can get away just like that. Dudurugin ko ang buhay mo. Nang makita ng matayog na zombie si Dustin na gumamit ng isang lihim na kasanayan na may kapangyarihan ng reincarnation. Ang ekspresyon nito ay naging mas mamamatay tao at nakakainsulto. Boom! Ang itim na hanay na bumaril patungo sa Dustin na may mahusay na momentum ay bumangga sa anim na landas ng reincarnation. Sa pakikipag-ugnay, lumikha sila ng isang napakalaking pagsabog na nakabuo ng isang napakalaking epekto. Lahat ng bagay sa lugar, kabilang ang oras, espasyo, enerhiya, batas, at iba pang materyales, ay nawasak at naging wala. Kaagad. Sunod-sunod na tumaas ang malalaking ulap ng kabute pagkatapos ng kalangitan. Sinamantala ang pagkakataong ito, agad na umatras si Dustin. Nakagawa na siya ng mabilis na pag-unlad sa kani-kanilang mga batas ng reincarnation. Oras, at espasyo, kaya, ang kanyang pinakamataas na tulan ay lubos na napabuti. Sa loob lang ng ilang segundo, milya-milya na ang layo niya sa ilog. Sa kabutihang palad. Sa sandaling wala na siya sa malapit sa ilog. Ang mga berdeng buhok na zombie at ang higanteng zombie ay tumigil sa kanilang pag-atake. Nakita ko, tila ang kanilang gawain ay panatilihing ligtas ang ilog. Naisip ni Dustin. Ang 12 hayop ay sumugod at pinalibutan si Dustin. Masyadong makapangyarihan ang higanteng zombie na ito. Buti na lang at tumigil ito sa paghabol sa iyo. Sa tingin ko ay maaari kasing lakas ito ni Ronnie. Mukhang mas malakas ito kaysa sa isang regular na namamahala na Diyos. Komento ng asong lumalamon sa langit. Oo, sigurado. Mahirap talagang harapin ang zombie na iyon. Sagot ni Dustin. Hey, by the way, bakit sinabi ng napakalaking zombie na iyon na ikaw ang survivor ng lumang reincarnation road? Tanong ng malaking itim na toro. Hindi ko alam. Natigilan si Dustin. Na para bang pinag-iisipan niya ang parehong iniisip. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang lumang daan ng reincarnation. Umiling si Dustin. Pagkatapos, nang inakala nilang ligtas na sila. Lahat ng mabangis na mga zombie na may berdeng buhok ay lumipad sa itaas ng malaking ilog at tinitigan si Dustin. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. At ang kanilang mga mukha ay nakaukit ng nakamamatay na galit. Ungol nila. Bumangon at lumubog ang itim na altar. Natatakpan ng makapal na miyesma ng bangkay. Ang napakalaking humahabol sa kanya ay namumukod tangi mula sa maraming zombie. At dalawang sinag ng berdeng liwanag ang bumaril mula sa malalaking mata nito. Tara, umalis na tayo dito. Nagmamadaling utos ni Dustin. Wala siyang balak na harapin ang mga zombie bago niya naisip kung ano ang nangyayari sa ilog. As if on cue. Tumakbo si Dustin at ang 12 zodiac animal sa ligtas na lugar. Ang kanilang grupo ay tuluyang umalis sa kulay abong kontinente. Kahit nabuhay pa sina Chapman at Atticus, nakatanggap sila ng matinding pinsala. Hindi sila maaaring magdulot ng banta sa amin ngayon. Umalis tayo sa Land of Void. Nagpropose si Dustin. Sa maikling pananatili sa Land of Void. Ginugol nila ang kanilang oras sa paggalugad ng malalawak na rehiyon nito. Ang nakita lang nila ay ang mapupulang kontinente nito. At ang mga lumang batong daan nito. With that, tumungo ang grupo nila sa Land of the Void's entrance. Pagkatapos nilang lumabas, sila ay sinuspinde sa itaas ng Heaven Beast Valley. Napanganga sila sa kanilang nakita. Ito ay lubos na magulo. Maraming cosmoses ang nasira. At ang tanawin ay nakakatakot. Walang awang pinatay ang mga inosenteng nilalang. Ang mga tambak ng laman at buto ay makikitang lumulutang kung saan-saan. At ang buong espasyo ay kulay pula. Ang baho ng dugo ay tumagos sa hangin. Ang mga sirang espiritual na kaluluwa
espiritual na orbs, at mga multo ay gumagala ng magulo. Ang mga hiyawan at alulong ay naririnig kung saan-saan. Kahit na ang mas malalakas na magsasaka ay pinatay sa malamig na dugo. Ang masama pa nito, ang mga nilalang na hindi man lang nagtanim ay nasawi rin sa pagsalakay. Ang buong Heaven Beast Valley ay nagkagulo. Napuno na ito ngayon ng walang awa na pinatay ng mga bangkay. Nalaman agad ni Dustin at ng kanyang grupo kung sino ang may pananagutan sa kalupitan na ito. Alam nilang lahat na iyon ang namamahala sa mga Diyos. Itinuring nilang ang Heaven Beast Valley ay isang puwersa na pag-aari ni Ronnie. Iyon ang dahilan kung bakit nila ito ginawang gulo. Ang lupit ng mga yon. Hindi ako makapaniwala. Ang 12 hayop ay nagsabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Hindi nila napigilan ang galit na kanilang pinanghahawakan. Mukhang walang halaga ang buhay ng mga ordinaryong nilalang sa matatandang iyon. Nadurog ang puso ni Dustin kapwa sa galit at pighati. Nakakalungkot na ang dagat ng Chaos ay pinamumunuan ng mga walang awa na matatandang lalaki. Komento ng makulay na tandang. Oo, oras na para gumawa ng isang bagay. Nangako si Dustin. Bumalik muna tayo. Mungkahi niya. Sige. Sumang-ayon ang 12 hayop. Pagkatapos, ang 12 hayop at Dustin ay nagtulungan at lumikha ng isang malayuang teleportation channel na humantong sa 3,000 malaki at maliit na universo. Pinasok nila ito, at agad silang dinala sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Guro, malaking pagbabago ang magaganap sa Sea of Chaos sa mga susunod na araw. Pinuno ni Dustin si Santos sa malagim na sitwasyon na kanilang nasaksihan. Pagkatapos ay nakipag-usap siya sa kanyang amo tungkol kay Ronnie. Ayon kina Chapman at Atticus, umalis si Ronnie para pagalingin ang sarili sa labas ng Sea of Chaos. Alam nilang lahat na kapag ganap na gumaling si Ronnie, tiyak na babalik siya para gumawa muli ng kalituhan at kaguluhan sa buong Sea of Chaos. Naghinala pa si Dustin na babalik siya ng mas malakas. Mas magiging mahirap siyang harapin kapag naibalik na niya ang kapangyarihang taglay niya noon. Mas makabubuti kung pipigilan nila itong mangyari. Sa Sea of Chaos, nabuo ang isang alyansa para pangasiwaan si Ronnie ang lahi ng hayop. Lahi ng demonyo, ang Underworld, ang Divine Corpse Palace at ang Novel Court. Gayunpaman, ang kalyadong hukbo ni Dustin at ang 3,000 malaki at maliit na universo ay hindi bahagi ng alyansang ito. Sa kanilang puwersa na hindi buo, nag-aalala si Dustin na baka hindi sapat ang kanilang kapangyarihan para pigilan si Ronnie sa kanyang mga malisyosong plano. This is very serious. We have to do something. Matapos marinig ang ulat ni Dustin, tumaas ang kilay ni Santos. Mula ngayon, susuriin ko ang Grand Geomancy Array araw-araw upang matiyak na ito ay gumagana ng maayos. Sana ay malaking tulong ito sa amin sa sandaling bumalik si Ronnie. Nag-aalalang banggit ni Santos. Maaaring matibay ang Grand Geomancy Array. Ngunit mas mabuti kung gagawa tayo ng backup na plano kung sakaling magkagulo ang mga bagay. Paano kung hindi natin mabantayan ang 3,000 malaki at maliit na universo? Ano ngayon? Tanong ni Santos kay Dustin. Tama ka, Master. This matter is of utmost importance. We should be prepared at all times since we're dealing with Ronnie after all. Mag-iisip ako ng kapaki-pakinabang. Master, pangako ni Dustin. Matapos ang nakita niya sa Heaven Beast Valley. Determinado siyang tapusin ito minsan at para sa lahat. Mabuti, Dustin. May mahalagang papel ka sa 3,000 malaki at maliliit na universo at walang makakapalit sa iyo. Kung ang komunidad ng universo na ito ay makakaligtas sa paparating na sakuna higit sa lahat ay nakasalalay sa iyo. Mabigat ang responsibilidad mo. Dapat alagaan mong mabuti ang sarili mo at dapat manatiling buhay kahit anong mangyari. Okay. Idiniin ni Santos ang bawat pantig. Yes, Master. I promise. Tumango si Dustin. Pagkatapos, tumungo siya sa gate na patungo sa Divine Being's World. Ang partikular na gateway ay nakatago sa isang espasyo. Karamihan sa mga nilalang ay walang kakayahang makita ito. Gayunpaman, ang paghahanap nito ay isang madaling gawain para kay Dustin.
Ang batas ng kalawakan na ginawang hindi nakikita ang gateway ay hindi kayang lokohin si Dustin. Ha! Bumalik ka na pala kuya. Ang magulong puno ng mundo ay nagkatawang tao sa tabi ng Dustin. May nangyari ba sa pinto? Tanong ni Dustin sa puno. Hindi. Walang nangyari. Sagot ng magulong puno ng mundo. Susubukan ko ulit, sabi ni Dustin habang nakatitig sa gate sa harap nila. Sa huling pagkakataong sinubukang pumasok ni Dustin at ng 12 zodiac animals. Sinubukan nilang sirain ang pintuan sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit hindi nagtagumpay. Ngunit si Dustin ay bumuti ng husto mula noong huli niyang dumalaw sa lugar na ito. Mas malakas siya ngayon. Gusto niyang bigyan ito ng isa pang shot at tingnan kung mabubuksan niya ang pinto. Ginawa niya ang introduction to vital energy circulation. At inilabas ang kanyang pisikal na lakas. Dahil sa lakas na kanyang pinakawalan ay nanginig ng husto ang kanyang paligid. Habang ginagawa niya iyon, na-activate din niya ang Chaotic Heaven Body at ang katawan ng Heaven Metal Race. 6 Paths Reincarnation Skill. Malakas na tawag ni Dustin. 6 na landas ng reincarnation ang lumitaw sa parehong oras. Halika na, angal ni Dustin. Iniunat niya ang kanyang kanang kamao para maglunsad ng pag-atake sa gateway. Ang kanyang kamao ay lumaki bawat segundo. At ang 6 na landas ay dumating sa pintuan gamit ang kanyang napakalaking kamao. Flang! Ang kamao ay gumawa ng nakakabinging tunog habang ito ay nabasag sa gate na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa likod nito. Ang mga gumugulong na sound wave na nagmula sa impact ay napakalakas na naging alon ng purong enerhiya habang sila ay gumulong palabas. Mabilis na ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay at pinaandar ang enerhiya ng mga batas ng reinkarnasyon. Espasyo at oras. Ito ay ginagawa sa kanya na harangan ang walang laman at pinigilan ang mga sound wave mula sa pagkalat sa labas. Ang kanyang reaksyon ay hindi maaaring maging mas mahusay na oras. Kung ang mga sound wave na ito ay kumalat ng hindi napigilan. Kung gayon ang mga ito ay sapat na malakas upang masira ang 3,000 malaki at maliit na universo. Gayunpaman, hindi nasira ng impact ang gate na kahit yumanig matapos mabugbog ng napakalakas. How dare you? Isang galit na dagandong ang umalangaw mula sa kabilang panig. At lumabas ang isang lalaking matipuno na may 2 higanteng palakol. Isa sa bawat kamay. Naglabas siya ng isang aura na puno ng nakakatakot na kapangyarihan at ang kanyang mga mata ay sumasalamin din sa kanyang lakas. Pero alam ni Dustin na hindi ito totoong nilalang. Sa halip, ito ay isang personifikasyon lamang ng dakilang puwersa ng cosmos mula sa pinakamataas na universo. Fuck off! Itinaas ng bagong dating ang kanyang mga palakol at marahas na hinampas si Dustin. Dahil siya ay kasabay ng dakilang puwersa ng cosmos. Nagsimula itong umihip at lumundag ng husto sa kawalan dahil sa kakilakilabot na momentum ng kanyang atake. Tingnan ko kung gaano kakalakas. Ngumisi si Dustin at matapang na sumugod para labanan ang lalaki. Boom! 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 Ang nakakatakot na kahihinatnan ng kanilang labanan ay kumalat sa lahat ng direksyon sa alinmang mga alon ng enerhiya. Sa kabutihang palad, na-activate na ni Dustin ang kapangyarihan ng 3 batas upang bumuo ng isang proteksyon na kalasag sa paligid ng lugar na ito. Kaya ganap itong nakahiwalay sa labas ng espasyo. Hindi bababa sa sandaling ito. Ang lugar na ito ay maaaring ituring na isang maliit, independenteng mundo. Ito ay hindi isang madaling gawain. Ngunit sa kasalukuyang lakas ni Dustin, magagawa niya ito anumang oras at kahit saan niya gusto. Ang 2 manlalaban ay humarap sa isa't isa ng ilang beses. Ang galing mo talaga. Hindi sinasadyang pinuri ni Dustin ang kanyang kalaban matapos siyang piliting umatras. Napansin din niya na habang malayo ang kalaban niya sa gate, mas mahina ang kanyang fighting power. Nahulaan ni Dustin na kung sila ay malapit sa gate habang sila ay nag-aaway. Kung gayon ay hindi siya mapapantayan ng lalaki. Well, mukhang sa lakas ko ngayon. Hindi ko mabuksan ng pilit ang gate. Bulong ni Dustin sa sarili. Out of options. Inactivate niya ang kanyang bodily movement skill at agad na hinaila ang sarili palayo sa gate. Hindi naman siya hinabol ng guardian ng gate. Sa halip,
Siya ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad pabalik sa gate. Napakahiwaga ng Supreme Universe. Napatingin si Dustin sa gate ng Divine Beings World mula sa malayo at bumantong hininga. May bahid din ng pagpapahalaga sa boses niya. Tama ka. Kahit na sa lakas ng isang namamahala na Diyos, hindi mo mabubuksan ang pintuan sa pinakamataas na universo sa pamamagitan ng puwersa. Kung ganoon lang kadali. Kung gayon ang pinakamataas na universo sa Sea of Chaos ay hindi maituturing na isang misteryo. Sinabi ng 12 zodiac animals kay Dustin. Sa palagay ko ay tama ka. Tumanggo si Dustin bilang pagsang-ayon. Bago pa nila ito mapag-usapan. Nakatanggap si Dustin ng mensahe mula kay Santos. Dustin. Ang Annihilation Mountain ay ganap ng naalis. Si Santos ay naging aktwal na host ng 3,000 malaki at maliliit na universo ngayon. Every single affair in the area was done under his supervision at alam niya lahat ng nangyari doon. Hindi ko na kailangang magtanong. Sigurado na ako na ito ang namamahala sa mga Diyos ng mga super force na nasa likod nito. Ang asong lumalamon sa langit ay nag-pipe up. So, na-offend na namin si Ronnie ngayon. Sa araw na bumalik siya dito. Ang Sea of Chaos ay mapupuno ng dugo at patayan. Hindi ako sigurado sa kahihinatnan. Ngunit umaasa ako na ang 3,000 malaki at maliit na universo ay makaiwas sa kaguluhan na iyon. Napabuntong hininga si Santos, ngunit parang pessimistic ang tono niya. Makinig ka, ang 3,000 malalaki at maliliit na universo ay ganap na haharangin. Walang nilalang ang papayag ang pumasok o lumabas sa lugar. Ipadala ang utos na ito kahit saan mula sa pinakamalapit na bayan hanggang sa pinakamalayong lugar ng ating universe community. Ito ay isang order. Pasigan niyang anunsyo. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na sumagot ang iba't ibang divine god na sumusunod sa kanya at agad na umalis para ayusin ang lockdown. Si Dustin naman ay bumalik sa fallen immortal cosmos. Mapayapa at tahimik ang pakiramdam at nagustuhan niya rito. Sa kanyang malakas na espiritual na kahulugan. Naramdaman niya kaagad ang lahat ng bagay sa buong cosmos sa isang sandali. Nakikita niya na masiglang umuunlad ang cosmos. Sa katunayan, ito ay na-upgrade na sa isang magulong sinaunang kaharian. Sa sandaling ito, ito ang pinakamataas na antas ng cosmos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ito ay umaagos ng mayamang espiritual na enerhiya at kapangyarihan ng batas. Lahat ng uri ng mga kristal, likas na yaman, at kayamanan ay umusbong dito at doon habang ang density ng enerhiya ay bumuti. Tulad ng para sa mga magsasaka, makikita ng isa ang mga banal na Diyos sa lahat ng dako. At pinunan ng mga mandirigma sa ibaba ng Divine Realm ang bawat espasyo. Noong nakaraan, ang isang master sa Divine Realm ay itinuturing na napakalakas sa 3,000 universo. At ngayon, ang isang master sa Divine Realm ay isang pangkaraniwang pangyayari sa fallen immortal cosmos. Kadalasan, ang mga matatanda lamang ng pinakasimpleng mga sekta ang nasa banal na kaharian. Kung hindi, ang mga magsasaka dito ay umaabot ng mas mataas at mas mataas na taas araw-araw. Magaling! Tumanggo si Dustin na may kasiyahan. Gayunpaman, hindi ipinakita ng kasiyahang ito ang tunay na pag-aalala ng kanyang puso. Palagi niyang iniisip kung gaano kalakas si Ronnie kapag bumalik siya. Kung walang makakatalo sa kanya, paano maiiwasan ng fallen immortal cosmos ang sakuna na sasamahan ng kanyang pagdating? Sa katunayan, kahit na ang mga posibilidad ng 3,000 malaki at maliit na universo ay masyadong manipis para sa kaiganhawahan. Matagal nang bumabagabag sa kanya ang tanong na ito. Nag-aalala, bumalik siya sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Ang kanyang pagbabalik ay nagdulot ng agarang kaguluhan sa lugar. Dustin, halika nga dito. May sasabihin ako sayo. Tinawag siya ng kanyang ina sa isang lihim na silid. Nandoon din sina Caroline, Ivy, Sue, at ang 3 sirena. Ma, ano pong nangyayari? Curious na tanong ni Dustin. Caroline, sabihin mo sa kanya, sabi ng nanay ni Dustin. Biglang namula ang maselang mukha ni Caroline. Hindi talaga siya likas na mahiyaing tao. Ngunit anuman ang kailangan niyang sabihin sa kanya ay tila isang maselang bagay.
Dustin. Ako. Dahan-dahang itinaas ni Caroline ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal at kaligayahan. Buntis ako. Ang kanyang mga salita ay umabot sa tenga ng lalaki. Ngunit sila ay tumagal ng ilang oras upang magrehistro. At kahit mahina ang boses niya, nakakatuwa ang mensaheng ipinarating nito. Ano? Talaga? Tuwang-tuwa si Dustin sa ideya na bahagyang nanginig ang buong katawan niya. Sumugod siya. Hinawakan si Caroline sa kanyang mga bisig. Hinawakan ang kanyang tiyan at nagtanong sa tono ng pananabik. Caroline, seryoso ka ba? Magiging ama na ba talaga ako? Oo. Nalaman ko kaagad pagkatapos ng iyong huling pag-alis. Ito ay halos 6 na buwan na ngayon. Sagot ni Caroline at muling ibinaba ang ulo. Namumula siya pero at the same time. Parang ecstatic din. Sa tuwing babalik si Dustin at makikipag-isa sa kanyang mga asawa. Sa kanila siya matutulog. Ngayon ang isa sa kanila ay sa wakas ay buntis. Haha, magiging ama na ako. Dahil sa excitement, binuhat ni Dustin si Caroline sa ere at nagsimula silang tumawa ng buong puso. Huwag ka nang magulo bata. Mag-ingat ka, magiging ama ka na. Pero parang bata ka pa rin. Saway sa kanya ng nanay ni Dustin. Natigilan siya nang makitang walang ingat ang pag-uugali ni Dustin. Sa katunayan, itinuring niyang bastos ang ganoong pag-uugali ng bata sa isang buntis. Siya ay nagmula sa Brilliant Kingdom on Earth, at nagkaroon ng sarili niyang mga ideya at paniniwala. Maingat na ibinaba ni Dustin si Caroline. Nagtatawanan pa sila. Congratulations, Caroline. Lumapit ang ibang babae at ang 3 sirena at binati si Caroline. Dapat magka-baby din kayong lahat. Magiging napakasaya kapag naglalaro ang lahat ng ating mga anak. Excited na sabi ni Caroline. Oo, matagal ko nang inaasam na magkaroon ng mga apo. Ito ay magiging napakaganda kapag nabuntis kayong lahat. Pumayag naman ang nanay ni Dustin. Ito ay magiging maganda, sabi ni Sue. Baka sa mukha niya pero medyo natarante rin siya sa sinabing magbuntis ng ganoon. Mga ate, hindi ba ito nakakagulat? Nakangiting tumingin si Sue sa 3 sirena at nagtanong. Namula lang ang 3 sirena sa sinabi niya. Iba ang mga sirena kay Sue. Si Sue ay naging asawa ni Dustin sa mahabang panahon. Habang ang 3 sirena ay sumunod kay Dustin kamakailan lamang. Hindi pa nga sila magkatabi sa pagtulog. Tiyak na sabik na sila at hindi pa sila handang magkaanak. Well, makinig kayong lahat sa akin. Magkakaanak kayong lahat kay Dustin. At gawin natin ito sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, matutulungan kitang alagaan sila. Nakangiting sabi ng nanay ni Dustin. Ang napakalaking kagalakan ng pagiging isang ama ay naging dahilan upang manatili si Dustin sa punong tanggapan ng Flame Holy Land sa loob ng 2 buwan. Mabigat pa ngayon ang responsibilidad sa aking mga balikat. Sa gayong magulong panahon, mas lumakas ang pananagutan ni Dustin dahil mayroon siyang anak na pinoprotektahan. Sa anumang kaso, dapat kong protektahan ang mga tao sa paligid ko. At huwag mong hayaang masaktan ang sinumang pinapahalagahan ko. Sumpa ni Dustin sa sarili. Sa nakalipas na 2 buwan, lahat ng 3 sirena ay naglakas loob na makasama si Dustin at formal na naging asawa niya. Sa sandaling binuksan nila ang kanilang isip kay Dustin. Ang 3 babae ay nakakaramdam ng ginhawa at kaligayahan. Ito ang pag-ibig na sila mismo ang hinangad. All this time, naging maingat sila. Mitiig ang naghihintay na tanggapin sila ni Dustin balang araw. Habang naghihintay, ang bawat isa sa kanila ay nanatiling may mapagpakumbabang puso at kahit na isang pakiramdam ng kababaan. Sa huli, nakuha nila ang gusto nila. Natupad ang kanilang mga hiling. Ang malakas na pakiramdam ay naramdaman at hindi napapansin ni Dustin ay nananatili sa kanya na madama ang kababang loob. Sa kaibuturan ng kanilang mga puso, huwag mo na masyadong isipin. Simula ngayon, parte ka na ng buhay ko. Sinubukan ni Dustin na gawing mas magaan ang pakiramdam nila. Ang kanyang alindog at pagmamahal ay ganap na nagpawi ng kawalan ng kapanatagan sa 3 babae. Agad nilang nadama ang malaking kagalakan na dulot ng kanyang pagiging mapagmalasakit. Para sa kanila, ito ang tunay na pag-ibig.
na lagi nilang pinapangarap. Bilang kapalit, ginawa ng tatlong sirena ang lahat para mapasaya si Dustin. Na ipinagkaloob sa kanya ang bawat hiling niya. Ano? Ang batas ng tubig. Bukod dito, ito ang orihinal na magulong batas ng tubig. Ano ang nangyayari? Dahil ba, matapos talik sa mga babae, biglang napagtanto ni Dustin na natanggap niya ang linya ng dugo ng lahi ng sirena. Nagkataon. Ang ganitong uri ng linya ng dugo ay higit sa lahat tungkol sa batas ng tubig. Ang pakikipagtalik sa isang tao mula sa aming lahi ay maaaring makatulong sa iyo na makuha ang aming linya ng dugo. Paliwanag ng isa sa mga sirena kay Dustin. Well, narinig ko na ito dati. Pero hindi ko akalain na totoo pala. Bulalas ni Dustin sa kasiyahan. Mahusay. Sa ngayon, maglilinang ako sa pag-iisa upang higit na maunawaan ang batas ng tubig. Anunsyo ni Dustin. Na-pressure siya sa sitwasyon. Sa pag-aakalang babalik si Ronnie sa lalong madaling panahon at magdudulot ng kalituhan sa Sea of Chaos. Kinailangan ni Dustin na subukan ang lahat ng paraan upang palakasin ang kanyang sarili. Bukod dito, tuluyan na niyang tinalikuran ang iba pang super forces sa Sea of Chaos. Kahit na hindi bumalik si Ronnie, ang mga namamahala na Diyos ng iba pang mga super force ay darating pa rin at manggugulo sa 3,000 malaki at maliit na universo. Hindi nila hahayaang patuloy na umunlad at malampasan sila ni Dustin. Sa madaling salita, ang Sea of Chaos ay puno ng mga kaaway ni Dustin. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas mapoprotektahan niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga tao. Lahat tama. Sa 3 bagong asawa ni Dustin. Bawat salitang binibitawan niya ay isang utos. Nang walang ibang salita, pumasok siya sa isang lihim na silid upang linangin sa pag-iisa. Nalinang na niya ang ilang orihinal na magulong batas hanggang sa major achievement stage. Kaya medyo nakaranas na siya sa paglilinang ng mga batas. Bilang karagdagan, ang kanyang chaotic heaven body ay ginawa siyang natural na malapit sa lahat ng orihinal na magulong batas. Sa makatuwid, hindi isang hamon para kay Dustin na linangin ang orihinal na magulong batas ng tubig. Lumipas ang 2 buwan. Major Achievement Stage. Umalangaw-ngaw ang boses ni Dustin mula sa loob ng secret chamber. Sa loob ng 2 buwan, matagumpay niyang nalinang ang batas ng tubig hanggang sa Major Achievement Stage. Sa kanyang tansya, kahit si Emmer, ang Supreme Grandmaster ng lahi ng Sirena, ay walang pang-unawa sa batas ng tubig, na mas malalim kaysa sa kanya. Muli, ang lakas ng pakikipaglaban ni Dustin ay lalong tumaas matapos ang orihinal na magulong batas ng tubig ay umabot sa Major Achievement Stage. Ngayon, curious ako tungkol sa kasalukuyang estado ng aking overlapping law skill. Bigla niya itong naalala. Natural lang na kung mas maraming batas ang pinagkadalubhasaan ng isang tao, mas magiging advanced ang kanyang mga kasanayan. Ito ay isang napakatalino na lihim na kasanayan ng pagsasama-sama ng lahat ng orihinal na magulong batas sa isang pag-atake. Nakakalungkot na sa lahat ng orihinal na magulong batas na natutunan ko. Tanging ang batas ng reincarnation lang ang nakarating sa perpektong yugto, habang ang iba ay nananatili sa major achievement stage. Kakailanganin ko pa ring linangin ang mga batas na ito. Pagkatapos ng lahat, pumayag si Dustin. Bumubulong sa sarili. Pagkatapos ay lumabas siya ng kanyang secret chamber. Dustin, habang ikaw ay nasa pag-iisa, isa pang kataas-taasang universo ang lumitaw. Ito ay tinatawag na Sword Cosmos. Nagulat si Kevin sa sandaling lumabas si Dustin sa kanyang cultivation chamber. Ang Sword Cosmos, 1/3. Tere na at tingnan natin. Agad namang nagpadala ng mensahe si Dustin sa 12 zodiac animals. Noong nakaraang pagkakataon, nakilala ni Dustin ang isang lalaki sa Ice Sword World ng Ice Palace at marami siyang natutunan sa kanya. Nangako siya sa matanda na pupunta siya sa Sword Cosmos para ipaghiganti siya balang araw. Ngayong lumitaw na ang Sword Cosmos, hindi sinasayang ni Dustin ang pagkakataong tingnan ito. Dustin, ang Sea of Chaos ay lubhang magulong ngayon. Paano kung iiwan muna natin ang mga kataas-taasang universo na iyon pansamantala? Mungkahi ng asong lumalamon sa langit. Hindi na mahalaga.
Kailangan ko pa ring pumasok sa Sword Cosmos sooner or later. Mas mahusay na pumunta at suriin ang sitwasyon doon ngayon. Sagot ni Dustin. Fresh out of cultivation at sa kanyang kasalukuyang lakas. Maaari siyang pumunta saan man niya gusto. Kung hamanin siya ng mga namumunong Diyos ng mga Super Force sa isang labanan. Maaari niyang piliin na umatras at iwasang masaktan. Magaling. Ang 12 zodiac na hayop ay likas na walang takot. Nang makita ang determinasyon ni Dustin, tumanggaw silang lahat bilang pagsang-ayon. Kaagad, lumikha sila ng isang malayuang teleportation channel. Patungo sa tarangkahan ng Sword Cosmos. Sa loob ng ilang sandali, si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ay lumabas sa teleportation channel. Hindi nakakagulat na ang kawalan sa unahan ay napuno ng iba pang nilalang. Isang matayog na gateway. Nakitang-kitang humipo sa mga gilid ng langit. Ang hamarang sa kanilang daan. Dalawang may batik-batik na mga pintuang tanso ang naglabas ng isang kakilakilabot. Sinaunang aura, na na-highlight ng mga bangkos ng aura ng espada sa buong lugar. Nalubhang nakakatakot, ang plaka ng tarangkahang ito ay nakaukit ng dalawang salita. Sword Cosmos, huwag kang masyadong lumapit. Sa nakalipas na 2 araw. Daan-daang nilalang ang namatay dito. Lahat ay napatay sa pamamagitan ng tulak ng aura ng tayback ng mga tarangkahan. Malakas na babala ng isang nilalang. Ganito ba kakilakilabot? Takot na takot ang kanilang nilalang na kara-rating lang kaya nagmadali silang lumayo sa gateway. Hindi sila huminto hanggang sa maramdaman nilang ligtas sila. Ang mga aura ng espada mula sa Sword Cosmos ay kamangha-mangha. Ipinakita nila ang mga mahahalaga sa mga kasanayan sa espada. Tama ang matanda na iyon. Ang pinakamahusay na kasanayan sa swordsmanship ay mula sa Sword Cosmos. Naisip ni Dustin. Sabi nga, dilettante watch the scene of battle, while adept guard the entrance. Si Dustin ay isang mahusay na eskrimador. Kaya alam niya ang kapangyarihan ng aura ng espada na ibinubuga ng gateway. Ang mga nilalang ngayon ay nagsisiksikan sa kawalan sa malapit. Ang lahat ng kanilang atensyon ay nasa gateway. Ngunit sinubukan ng bawat isa na manatili sa malayo sa mga tarangkahan hanggat maaari. Patuloy na lumabas ang matatalas na aura ng espada mula sa mga pintuang tanso. Pinutol nila ang kawalan, na naging sanhi ng pagkabasa nito. Napatingin si Dustin sa 2 bronze gate. Ilang sandali pa ay tinahak niya ang daan papunta dito. Ano? Sino ang taong iyon? How dare he approach that gateway? Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Nagbubulungan ang mga nilalang sa di kalayuan. Walang makakakita sa kanya ng malinaw. Dahil binalot ni Dustin ang kanyang sarili sa kanilang orihinal na magulong batas. Dustin, mag-ingat ka. Ang 12 hayop ay nagsabi sa kanya sa pamamagitan ng kanilang sariling kahulugan. Ayos lang. Sagot ni Dustin. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa 2 pintong tanso. Ang mga sinag ng aura ng espada sa mga pintuang tanso ay biglang naging marahas. At binaril papunta kay Dustin. Ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig. At lumipad ang isang nakasisilaw na espada. Inatake ng matalas na espada ang mga pintuang tanso. Kinaladkad ang libo-libong alon ng espada sa hangin. Napakatapang ng lalaking ito. Siya ang may kakayahang umatake sa gateway. Ang mga nilalang sa di kalayuan ay nagsisigawan. Namangha. Tapos na ang lalaking ito. Alam nating lahat na ang Sword Cosmos ay isang pinakamataas na universo. Dito, sinasabing ang pinakamahusay na mga eskrimador ay mula sa Sword Cosmos at dito ipinanganak ang pagiging espada. Maaari mong isipin kung gaano kakilakilabot ang aura ng espada na nagmumula sa Sword Cosmos. Hinihingal na sabi ng isa sa mga nilalang. Pagkatapos, lahat ng aura ng espada na bumaril sa 2 pintong tanso ay nagyelo sa kawalan. Ang maliwanag na lumilipad na espada na pinakawalan ni Dustin ay nasuspine sa hangin. Nakaharap sa mga aura ng espada. Pagkatapos, sa pagtataka ng lahat, ang mga aura ng espada ay lumapit sa maamong palibutan ng espada ni Dustin nang walang balak na salakayin ito. Talagang gumana. Napaisip si Dustin. Gaman ang loob. Sa Ice Sword Cosmos ng Ice Palace.
Ang master mula sa Sword Cosmos ay nagturo kay Dustin ng kumpletong bersyon ng Flying Swordsmanship. Ang master ay dating isa sa mga namamahala sa Sword Cosmos. Ang mga kasanayan sa espada na natutunan niya ay mula sa Cosmos na iyon. Dahil ang Flying Swordsmanship ay isa sa mga nasanay niya. Ang aura ng espada mula sa Bronze Gate ay kumilos ng maamo sa harap nito. Kinilala ng Gateway si Dustin bilang bahagi ng Sword Cosmos. Dahil pinakawalan niya ang Flying Swordsmanship. Nagmamasid ang lahat sa gulat at pagkalito habang inilagay ni Dustin ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at maluwag na naglakad patungo sa tansong tarangkahan. Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang maramdaman ang mga pintuan at sinubukang lampasan ang mga ito upang suriin kung ano ang nasa likod nito. Natagpuan niya ang nakakasilaw na sword aura sa lahat ng dako sa Sword Cosmos. At iyon lang ang nakita niya. Sa tingin ko kaya ko itong subukan at tingnan kung mabubuksan ko ang mga gate na ito. Dahil hindi nila ako tinatanggihan. Napaisip si Dustin sa sarili. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga tansong pintuan. Nang malapit na siya, iniunat niya ang isang kamay at pinaandar ang kanyang pisikal na lakas. Mahigit sa 100 mundo ng tao sa loob niya ang na-activate habang ang isang napakalaking magulong enerhiya ay lumabas mula sa kanila. Na nagbibigay sa kanya ng enerhiya. Idiniin ni Dustin ang kanyang mga palad sa 2 bronze na pinto. At bumuo sa mga pinto ang lumalakas na enerhiya sa kanyang katawan. Boom! Isang napakalaking puwersa ang tumama sa ibabaw ng 2 tansong pintuan. Ang impact ay naging sanhi ng pagyanig ng mga gate. Tingnan mo, napakawalang takot ng lalaking ito. Hindi siya natatakot sa aura ng espada at tinatangkapan niyang sirain ito. Nawalan na ba siya ng malay? Bulalas ng isa sa mga nilalang. Hinaan mo ang boses mo. Parang napakalakas niya. Baka isa pa siyang Diyos na namamahala. Kapag narinig ka niya, baka magalit siya at maghaiganti sa iyo mamaya. Siguradong papatayin ka at ang pamilya mo. Isa pang nilalang ang sumirit sa una. Diyos ko! Isang sama-samang pag-ungol nang marinig ito ng ibang mga nilalang. Sapat na sabihin. Natakot sila. Ito ay lubos na posible na siya ay isang namamahala na Diyos. Maraming nilalang ang nagsimulang maniwala na si Dustin ay isang namamahala na Diyos. Nakadikit ang mga mata nila kay Dustin. Nakapatong pa rin ang mga palad ni Dustin sa 2 tansong pinto. Ang enerhiya ay patuloy na bumulwak mula sa kanyang mga kamay at tumama sa mga pintuan. Makalipas ang ilang sandali, isang malutong na tunog ang maririnig mula sa pagitan ng 2 tansong pinto. Isang maliit na pambungad ang lumitaw. Napakaliit nito kaya lang isang langaw ang makakalampas dito. Tingnan mo, bahagyang itinulak ang pinto. Kaya niya ba talaga? Kinabahan na ngayon ang mga nilalang. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalubong ang kilay ni Dustin. Isang hugis dragon na aura ng espada ang lumabas sa mga bronze na pinto. Napabalikwas ito ng ulo at umungol. Ang hugis dragon na sword aura na ito ay natatakpan ng mga kaliskis at nagradiated ng kapangyarihan. Na parang nag-aanunsyo na walang makakapantay nito sa mga tuntunin ng lakas. Nagpakawala ito ng dagandong. Nagiging sanhi ng pagbagsak ng espasyo sa paligid nito. Bumaba ang tingin nito kay Dustin. Ang malalaking mata nito ay puno ng matatalas na aura ng espada. Bawat kaliskis sa napakalaking katawan nito ay tila nakaukit ng mga mahahalagang bagay sa espada. Ano ang isang kakilakilabot na bagay? Napaisip si Dustin. Masasabi niya na ang dragon ay nabuo sa pamamagitan ng dakilang puwersa ng cosmos ng Sword Cosmos. Nagpakawala ang dragon at lumipad papunta sa Dustin. May masamang tingin sa mga mata nito. Natakot si Dustin. Ngunit gusto rin niyang makita kung gaano kalakas ang dragon. Dustin, mag-ingat. Ang dragon na ito ay ginawa mula sa dakilang puwersa ng cosmos ng isang kataas-taasang sansinukob. Huwag maliitin ang lakas nito. Pinaalalahanan ng 12 hayop si Dustin sa pamamagitan ng kanilang pagpili ng kahulugan. Sa isang dagandong, ang dragon ay naglunsad ng pag-atake kay Dustin. Iniunat nito ang malalaking kuko. Naglalabas ng napakalaking aura ng espada. Lalong nakakatakot ang hitsura ng sword dragon nang ilabas nito ang mga ngipin at kuko. Boom!
Ang kawalan ay nagsimulang manginig. At ang espasyo ay nagsimulang gumuho sa bawat pulgada. Habang ang Sword Dragon ay sumugod pasulong. Lahat ng bagay sa paligid nito ay nabasag. Na nagbukas ng isang magulong channel. Ano man ang pagkawasak sa paligid nito. Nanatiling nakalock ang tingin ng Sword Dragon kay Dustin. Determinadong pira-piraso siya. Napakalakas. Namangha si Dustin sa kapangyarihan ng nilalang. Ang lakas ng labanan na ginawa pagkatapos ng pagsasama-sama ng dakilang puwersa ng cosmos na may matalas na aura ng espada ay masyadong kakilakilabot. Boom! Sa katawan ni Dustin, mahigit 100 mundo ng tao ang umuungol sa kaguluhan. Nakakabinging umuungal. Kasabay nito ang patuloy na pagdaragdag ng magulong enerhiya sa kanyang katawan. Ang Chaotic Heaven Body at ang katawan ng Heaven Metal Race ay sabay-sabay na na-activate. Whoosh! 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 Mahigit 100 Diyos at 3 dragon ang sumugod at pumila sa kawalan. Dumagundong sila sa langit kasabay ng nakakataas na momentum. Ang Flying Swordsmanship, ang Mind Sword Skill, ang Six Paths Reincarnation Skill, ang Introduction to Vital Energy Circulation, ang Triple Avatar Skill, ang Secret Reincarnation Skill. Ginamit ni Dustin ang lahat ng kanyang kakayahan ng walang reserbasyon. Ang Sword Dragon ay nagpapataas ng bangis at tindi ng mga pag-atake nito. Dahil ganito ang pag-uugali ni Dustin na isang seryosong provokasyon. Ang mabigat na katawan nito ay sumabog sa bangin sa kawalan, na nagwasak sa espasyo. Ang buong katawan nito ay kumikislap ng nakakasilaw na liwanag ng espada. Sa wakas, nagsagupaan si Dustin at ang Sword Dragon. Ang malawak na enerhiya ng labanan ay naging isang rumaragasang tidal wave ng galit na gumulong sa lahat ng direksyon. Boom! Ang Sword Dragon ay naglaslas sa target nito gamit ang kanyang kuko. Dahilan para gumuho ang espasyo kung saan nakatayo si Dustin. Ang matalim na liwanag ng espada ay kumalat. At ang banal na ningning ay tumaas at nilubog ang buong kalawakan. Boom! Boom! Sabay-sabay na ikinaway ng 3 magkatulad na bersyon ni Dustin ang kanilang mga kamao. Napakalakas ng puwersang inilabas nila na tila tumagos sa langit at lupa. Samantala, kumulo ang dugo ni Dustin. Naging mapang-api ang kanyang fighting spirit. Bang! 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 Malubhang napinsala ang katawan ni Dustin nang polanan siya ng tuloy-tuloy na hampas ng kuko ng espada ng dragon. Pumalakpak! 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 Gumanti siya ng galit na paghampas ng mga kamao sa katawan ng Sword Dragon. Ang katawan na natatakpan ng kaliskis ay halos imposibleng masubitan. Gayunpaman, nagawa ni Dustin na pumutok ng ilang kaliskis. Ang galing! Siya ay talagang isang namamahala na Diyos. Napasigaw ang mga nilalang na nagtago at nanood ng labanan mula sa malayo. Humph! Si Dustin pala. Ang ilang mga master na sumilong sa kawalan ay malamig na tumingin kay Dustin. Ang overlapping law skill. Umungol si Dustin sa matinding labanan. Maraming orihinal na magulong batas ang nagsanib at binomba ang Sword Dragon. Nanasira ang mahigit 100 kaliskis. Ang tibak na dragon. Galit na galit. Umuungal sa galit. Pagkatapos, ang mga alon ng sinaunang at marilag na enerhiya ay bumuhos mula sa 2 tansong pinto at nagtagpo sa espadang dragon. Ang presyon ng enerhiya na ibinubuga ng Sword Dragon ay tumaas sa isang kamangha-manghang bilis. Ano? Ito ay naging mas malakas. Paano ko ito matatalo? Napaisip si Dustin habang may mapait na ngiti na sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Ipinapalagay niya na ang Sword Dragon ay nagpakawala ng pinakamataas na lakas nito. Ngunit nagkamali siya ng kalkula. Ngayon ang pag-atake ni Dustin ay nagsilbi upang lalo itong mairita. Kaya, gumamit ito ng mas maraming enerhiya. Sa isang dagandong, sinunggaban ng espadang dragon si Dustin. Daan-daang milyong sword lights ang bumaha sa buong kalawakan. Bang! Sinubukan ni Dustin na depensahan. Ngunit sa isang iglap ay napatumba siya sa hangin. Ang kanyang katawan ay puno ng maraming sugat dulot ng matalas na aura ng espada. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Well, mas mabuting umatras ako. Nakita ni Dustin na hindi siya kalaban ng kanyang kalaban.
At wala siya sa mood na ipagpatuloy ang laban. Siya ay umatras sa 2 tansong pinto sa di kalayuan. Hindi siya hinabol ng Sword Dragon. Sa halip, ito ay naging isang sinag ng liwanag at sumanib sa 2 tansong pinto. Dustin, kontento ka na ba ngayong nasubukan mo na ang lakas ng Sword Dragon? Sinabi ko na sa iyo noon na kahit na ang isang namamahala na Diyos ay hindi maaaring pumasok sa pinakamataas na universo. Tanging ang mga Diyos ng kaguluhan ang makakagawa niyan. Nakangiti ang asong lumalamon sa langit habang papalapit kay Dustin. Ito ay talagang napakalakas, napaisip si Dustin. Ngunit ang nakatatanda mula sa Sword Cosmos ay nagturo sa akin ng flying swordsmanship. Siya ang naghahari noon sa Sword Cosmos. Hindi ako dapat tanggihan ng mga pintuan ng Sword Cosmos. Bakit pinigilan ako ng dakilang puwersa ng Cosmos na pumasok sa Sword Cosmos? Nagtataka si Dustin sa loob-loob. Well, ang pinakamalamang na paliwanag ay pagkatapos na matalo ang nakatatanda. Mayroon na lamang siyang tipak ng sirang kaluluwa na natitira. Upang iligtas ang kanyang sarili. Tumakas siya sa Sword Cosmos. Nang maglaon, pinakialaman ito ng mga nagtangkang mangagaw ng kapangyarihan. At kaya, ang dakilang puwersa ng Cosmos ng Sword Cosmos ay tinanggihan ng aura ng nakatatanda. Ito ay para pigilan ang senior na bumalik sa Sword Cosmos. Natahimik si Dustin. Medyo nabigla ang mga masters na nagtatago sa kawalan nang makita nila ang pakikipaglaban ni Dustin sa Sword Dragon. Maraming makapangyarihang mandirigma sa Sea of Chaos ang nakatarget sa Sword Cosmos. Gayunpaman, matapos masaksihan ang matinding pakikipaglaban ni Dustin sa Tayback na Dragon at ang kanyang kasunod na pag-atris, naunawaan nila na kahit ang isang namumunong Diyos ay hindi makakapasok sa Sword Cosmos. Mukhang kailangan kong maghintay ng pagkakataon para makapasok sa Sword Cosmos. Palihim na pagtatapos ni Dustin. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng mensahe. Dustin, nararamdaman ko ang aura ng Sword Cosmos. Pamilyar ang boses. Tama ka. Biglang lumitaw ang mga pintuan ng Sword Cosmos. Paliwanag ni Dustin. Talaga, halika dito. Kaagad. Sabihin sa akin kung ano ang nangyari at huwag mag-iwan ng mga detalye. Bilasan mo. Udyok ng boses. Sige. Tumango si Dustin. Mga sir, kailangan nating bisitahin ang Ice Palace. Lumingon si Dustin at ipinaalam ang 12 zodiac animals. Siyempre, hindi siya tatanungin ng 12 zodiac animals. Ang kanilang pangunahing gawain ay tulungan si Dustin sa kanyang paggalugad sa Sea of Chaos. Sa loob ng isang tagal ng paghinga, isang malayo ang teleportation channel ang nalikha. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa Ice Palace. Pinangunahan ni Dustin ang 12 zodiac na hayop sa Ice Sword World na matatagpuan sa kalaliman ng Ice Palace. Sa kalaunan, napunta sila sa isang nakatagong maliit na mundo sa kailaliman ng Ice Sword World. Ang maliit na mundong ito ay mahusay na nakatago at mabangis na binabantayan. Imposibleng mahanap ito ng mga tagalabas. Gayunpaman, binisita na ito ni Dustin noon kaya naman pamilyar siya rito. Sir, yumuko si Dustin sa isang medyo may edad na lalaki sa maliit na mundo. Ang matangkad at payat na lalaki na may malasakit na ugali ay may mga mata na kasing talas ng mga espada. Noong sinaunang panahon, si Master Sword ang tunay na pinuno ng Sword Cosmos. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang ika-5 disipulo ni Master Sword. Sir, tingnan mo naman. Kinaweyan ni Dustin ang kanyang kamay. At bumungad sa kanya ang isang malaking kristal na screen. Ilang larawan ang naglaro sa crystal screen. Ipinakita nito sa nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lahat ng nangyari nang lumitaw ang mga pintuan ng Sword Cosmos. Kasama na ang pakikipaglaban ni Dustin sa Sword Dragon. Ang Sword Cosmos. Ito talaga ang Sword Cosmos. Tuwang-tuwa ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nanginginig ang buong katawan. At halos hindi niya mapigilan ang sarili. Paulit-ulit na pinagmasdan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga imahe sa crystal screen. Nakaramdam siya ng matinding pananabik sa mga pintuan kahit ilang beses niyang makita ang mga imahe. Alam ni Dustin ang nararamdaman niya. Alam niya ang nostalgic na pakiramdam ng pagbabalik tanaw sa kung ano ang mga bagay.
Pagkatapos ng lahat, si Master Sword at ang kanyang 5 disipulo ay ang mga pinuno ng Sword Cosmos noong sinaunang panahon. Nang maglaon, nagpunta si Master Sword at ang kanyang 4 na disipulo upang tuklasin ang isang misteryosong kuweba at hindi na bumalik. Ang pinakabatang disipulo, na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harap ni Dustin, ay nanatili upang harapin ang mga gawain ng Sword Cosmos. Ilang sandali lang bago nalaman ng makapangyarihang puwersa sa Sword Cosmos na nawala si Master Sword at ang kanyang 4 na disipulo. Naiwan ang kanyang bunsong tagasunod. Hindi nagtagal ay sumiklab ang karahasan at kaguluhan habang ang iba't ibang puwersa ay nakipaglaban para sa kontrol ng buong cosmos. Ang ilan ay umabot pa sa pakikipagsabuatan sa iba pang kataas-taasang sansinukob at pagbubukas ng mga pinto para papasukin sila. Ang pinakabatang disipulo ni Master Sword ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa napakaraming makapangyarihang puwersa. Sa isang tipak na lamang ng sirang kaluluwang natitira, nagawa niyang makatakas. Nostalgia ang bumalot sa kanya nang makita niya ang mga pintuan ng Sword Cosmos ngayon. Naalala niya ang maluwalhating mga araw nang sila ay namumuno sa cosmos. Nagtataka ako kung kumusta ang aking Panginoon at iba pang 4 na matandang disipulo. Ano kaya ang hanap nila sa loob ng misteryosong kuweba? Napabuntong hininga na lamang ang nasa katanghaliang gulang habang naganap ang kaguluhan sa kanyang paligid. Sir, sinubukan ko na, sa lakas ko ngayon. Hindi ko lang nagawang ilabas ang mga pintuan ng Sword Cosmos. Kung hindi, pumasok na ako. Iniulat ni Dustin. Ang mga pintuan ng Sword Cosmos ay nilagyan ng isang mahusay na puwersa ng cosmos. Natural na hindi ka makakapasok sa iyong kasalukuyang lakas. Kung hindi, ang mga namamahala na Diyos ay nakapasok na sa Sword Cosmos sa pamamagitan ng puwersa. Paliwanag ng nasa katanghaliang gulang sa batang magsasaka. Sir, gusto ko talagang malaman ang pagkakaiba ng Supreme Universe at Ordinary Universe. Out of the blue na tanong ni Dustin. Ang terminong, Supreme Universe, ay maririnig sa buong Sea of Chaos. Halos lahat ay interesadong malaman kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dating pinuno ng isang kataas-taasang sansinukob. Bihasa siya sa paksang ito. Ang pinakamataas na pangalan na universo. Gaya ipinahihiwatig ng universo, ay isa ring universo. Gayunpaman, ang enerhiya at mga batas na matatagpuan sa kanila ay mas advanced kaysa sa mga ordinaryong universo. Ang pinakamataas na antas ng enerhiya na nababagay sa mga ordinaryong universo ay ang magulong enerhiya. Sa isang mataas na universo, mayroong mas advanced na enerhiya na tinatawag na dakilang puwersa ng cosmos. Sa mga tuntunin ng mga batas, ang mga orihinal na magulong batas ay nananaig sa pinakamataas na universo. Halos walang mababang antas na mga batas, tulad ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan at mga batas ng cosmos. Paliwanag ng medyo may edad na lalaki. Nakita ko, tumanggo si Dustin. Alam na niya na ang pinakamataas na anyo ng enerhiya sa Sea of Chaos ay ang magulong enerhiya. Ang higit sa 100 mundo ng tao sa loob ng katawan ni Dustin ay naglalaman ng malaking halaga ng enerhiya na ito. Na siyang dahilan ng kanyang walang katulad na pisikal na lakas. Natural. Ang mga nilalang mula sa pinakamataas na universo ay mas malakas kaysa sa mga mula sa ordinaryong universo. Para sa mga mandirigma ng parehong antas, ang mga mula sa pinakamataas na universo ay mas malakas kaysa sa mga mula sa mga ordinaryong universo. Ang bawat nilalang mula sa isang kataas-taasang universo ay naglalaman ng isang maliit na halaga ng malaking puwersa ng cosmos sa loob ng mga ito pagkatapos ng mga taon ng paglilinang. Ito ang dahilan kung bakit sila ay mas makapangyarihan kaysa sa kanilang mga kapantay mula sa isang ordinaryong universo. Patuloy ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kaunting lakas ng cosmos. Naintriga si Dustin dito. Oo. Ito ang pinaka-advanced na enerhiya sa isang pinakamataas na universo. Gayunpaman, ang halaga ng naturang enerhiya ay napakaliit. Ang mga ordinaryong nilalang ay maaari lamang makakuha ng kanilang mga kamay sa isang maliit na halaga nito. Iilan lamang ng mga tunay na master ang makakakuha ng kasaganaan ng enerhiya na ito. Dahil ang dakilang puwersa ng cosmos ay napakabihirang.
Karamihan sa mga nilalang sa pinakamataas na universo ay naglilinang ng magulong enerhiya sa halip. Sa iyong kasalukuyang lakas, maaari kang ituring na isang malakas na mandirigma sa isang kataas-taasang universo. Ngunit kung haharapin mo ang isang namamahala na Diyos mula sa isang pinakamataas na universo, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Sabi ng medyo may edad na. Nakita ko. Tumango si Dustin. Sa wakas ay naunawaan niya ang pagkakaiba ng dalawang uri ng universo. Ngunit may isang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na universo at ng mga ordinaryong universo. Biglang sabi ng medyo may edad na. Oh, ano yun? Natigilan si Dustin sa narinig pa mula sa lalaki. Ang bawat pinakamataas na sansinukob ay nilikha ng isang Diyos ng kaguluhan mismo. Maraming sinaunang bakas at mga guho na iniwan ng Diyos ng kaguluhan ang makikita sa lahat ng mga universo. Ayon sa mga alamat, ang mga pinakamataas na universo ay ginawa bilang mga lihim na lugar para sa mga Diyos ng kaguluhan upang linangin. Pagkatapos nilang umalis, ang mga lugar na ito ay dahan-daang nagbago sa mga pinakamataas na universo na alam natin ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga bagay na may kaugnayan sa mga Diyos ng kaguluhan ay matatagpuan sa loob ng pinakamataas na universo. May sensinang paliwanag ng nasa katanghaliang gulang na si Dustin. Talaga, nagulat ang batang magsasaka. Oo, kunin ang Sword Cosmos bilang isang halimbawa. Ito umano ay nagsimula bilang isang maliit na espasyo na ginagamit ng isang Diyos ng kaguluhan upang magsanay ng espada. Pagkaalis ng Diyos ng kaguluhan, nag-iwan siya ng maraming aura ng espada. Kaya dahan-daang nabuo ang isang supreme universe na pinangungunahan ng swordsmanship. Sabi ng medyo may edad na. Nakita ko, lalong naliwanagan si Dustin. Hindi sumagi sa isip niya na ang bawat kataas-taasang sansinukob ay minsan ay isang maliit na espasyo na nilikha ng isang Diyos ng kaguluhan para sa paglilinang. Noong una ay hindi siya naniniwala. Ngunit pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, napagtanto niya na maaaring tama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya mismo ay lumikha din ng maraming maliliit na espasyo upang linangin. Ang maliliit na espasyong ito ay parang maliliit na mundo. Ang mga tagalabas ay hindi maaaring pumasok sa maliliit na espasyo na nilikha ng mga Diyos ng kaguluhan. Hindi kataka-taka na ang kaalaman tungkol sa pinakamataas na universo ay napakakaunting. Siguro ang mga Diyos ng kaguluhan ay lumikha ng maliliit na puwang upang linangin dahil gusto nila ng isang nakatagong espasyo nang hindi naabala ng labas. Hula ni Dustin. Oo, tama ka. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga nilalang mula sa labas ay hindi makakapasok sa pinakamataas na universo gamit ang malupit na puwersa. Pagkumpirma ng medyo may edad na lalaki sabay tango. Kung ganoon, ang mga Diyos ng kaguluhan ay talagang hindi maisip na makapangyarihan. Ang mga maliliit na espasyo na hindi nila ginawa ay maaaring maging mas mataas sa universo. Namangha si Dustin. Ang kapangyarihan ng mga Diyos ng kaguluhan ay lampas sa aming imahinasyon. Ang lahat ng mga puwang ay kinokontrol ng mga Diyos ng kaguluhan. Sa ranking ng Sea of Chaos, ang mga Diyos ng kaguluhan ay isang antas lamang na mas malakas kaysa sa mga namamahala na Diyos. Ngunit sa totoo lang ay napakalaki ng agwat sa pagitan nila na hindi man lang sila dapat banggitin sa iisang hininga. Ang isang Diyos ng kaguluhan ay maaaring pumatay ng isang namamahala na Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang pag-iisip. Sabi ng medyo may edad na. Maaari nilang pumatay ng namamahala na Diyos sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito. Hindi makapaniwala si Dustin sa sinabi ng lalaki. Ang lakas ng mga Diyos ng kaguluhan ay lampas sa aming imahinasyon. Napabuntong hininga ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sir, ibig mo bang sabihin na hindi ako makakapasok sa Sword Cosmos kahit na ako ay maging isang namamahala na Diyos? At hindi ko alam kung kailan. If ever, matutulungan kitang maghiganti. Napailing si Dustin sa pagkabigo. Ang pag-asam na hindi kailanman magiging sapat na malakas ay masama. Nasiraan din ng loob si Dustin sa ideya na hindi niya matutupad ang kanyang pangako. Hindi pa niya nasira ang isa sa nakaraan. Bumalik sa Prime Martial World.
Nangako siya sa Flame Emperor na sasamahan niya ang huli sa Divine Continent at tutulungan siyang makahanap ng ilang mga tagapagpahiwatig na damo. Kailangan ng Flame Emperor ang mga iyon para muling itayo ang kanyang katawan. Sa kabila ng lahat ng paghihirap na dumaan sa kanila, tinupad ni Dustin ang kanyang pangako at sa wakas ay tinulungan niya ang Flame Emperor na muling buuin ang kanyang katawan. Si Dustin ay isang tao sa kanyang salita at ito ay isang punto ng pagmamalaki para sa kanya. Huwag kang mag-alala, kapansin-pansing malakas ka na. At kung isasaalang-alang ang iyong kasalukuyang lakas, mayroon akong paraan para matulungan kang makapasok sa Sword Cosmos. Nakangiting pag-assure sa kanya ng medyo may edad na. Wow! Ikaw ba talaga? May paraan ba para matulungan akong makapasok sa Sword Cosmos? Ang impormasyon ay kawili-wiling nakakagulat. Siyempre, alam mo, minsan akong namumuno sa Sword Cosmos. Alam ko ang lugar na iyon tulad ng likod ng aking kamay. Alam ko rin na ang iyong kasalukuyang lakas ay halos kapareho ng isang ordinaryong namamahala na Diyos ng dagat ng Chaos. Sigurado akong mapapasukin mo ang Sword Cosmos. Sagot ng medyo may edad na. Ang galing. Excited na sabi ni Dustin. Ang isang nilalang sa Sea of Chaos ay pinangarap na makapasok sa bawat isa sa mga universo. Sa katunayan, para sa karamihan ng mga tao, ang pagtira at paglilinang sa isang kataas-taasang universo ay ang pinakamalayo na inaasahan nilang maabot. Para makapasok sa lugar na iyon, kailangan mong gumamit ng ilang espesyal na space node. Sa aking pagkakaalam, mayroong kahit isang dosenang space node sa Sword Cosmos na mga mahihinang link na hinahanap namin. Hindi ko matukoy ang mga space node na ito. Ngunit dumating si Lady Luck sa anumang pintuan ng Sword Cosmos. Sa nakikitang mga pinto, mahahanap ko ang mga mahihinang space node. Isasama ko ang isang maliit na aura ng aking aura. Pati na rin ang mga aura ng aking Panginoon at 4 na senior na kapwa apprentice. Sa iyo. Kapag tapos na iyon, maaari kang makapasok sa Sword Cosmos sa pamamagitan ng mga mahinang space node na iyon. Tila tiwala sa kanyang plano ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maliwanag. Ang pamamaraang ito ay magagawa sa kanyang opinyon. At dahil siya ang dating pinuno ng Sword Cosmos, natural na pamilyar siya sa mga weak spot nito. Bago gawin ang anumang bagay, kailangan ko ng ilang oras upang mahanap ang mahina na mga node ng espasyo. Pagkatapos ay ipapaliwanag ko sa iyo ng detalyado ang pamamaraan. Saad ng medyo may edad na. Salamat sir. Laking pasasalamat ni Dustin. Noon pa man ay pinangarap niyang makapasok sa isang Supreme Universe at makita kung ano ang hitsura nito. You're welcome. Sa totoo lang, may sarili akong maliit na gawain na gusto kong magawa mo habang nasa loob ka. Sana ay hindi masyadong mahirap para sa iyo na dalhin sa akin ang Soul Memorial Tablets ng aking master at 4 na senior fellow apprentice mula sa Sword Cosmos. Sabi ng medyo may edad na. Yes, sir. I will try my best to keep my promise. Sagot ni Dustin. Magkita tayo muli sa loob ng 3 araw. Sigurado akong mahahanap ko ang mahinang space node sa pagitan na iyon. Sabi ng medyo may edad na. Sige, sagot ni Dustin. Pagkatapos ay umalis siya sa maliit na mundo. Bumalik siya sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Gusto niyang makasama ng ilang oras si Caroline. Siya ay buntis ngayon. At si Dustin ay nag-aalala tungkol sa sanggol. I wonder kung babae o lalaki. Marahang hinaplos ni Dustin ang tiyan ni Caroline. Sana maging sweet na babae. Kung makulit na bata. Sigurado akong tatakbo lang siya buong araw at tatangjing tumira. Katulad mo, humajijek si Caroline. Wala akong pakialam kung babae o lalaki. Napangiti si Dustin. Tapos bigla niyang sinabi sa seryosong tono. Caroline, pasensya na kung kailangan mong gugulin ang mga araw na ito ng mag-isa at wala akong masyadong oras para samahan ka. Sana maintindihan mo. Huwag mong sabihin iyan. Sagot niya. Alam kong wala kang choice. At saka, ikaw ang bayani ng Fallen Immortal Cosmos. Nais ng bawat babae na maging bayani ang kanyang asawa. Napakaswerte ko na ikaw ang aking asawa at aking bayani. Sumandal siya kay Dustin. Salamat, Caroline. Napakaswerte ko rin na mayroon ako sayo.
Sobrang na-touch si Dustin nang marinig niya ito at inakbayan siya nito. Labis na kaligayahan ang naramdaman ng dalawa. Hoy! Huwag ka na lang sa tabi ko. Hindi mo pwedeng pabayaan ang ibang asawa mo dahil lang sa buntis ako. Dapat kang gumugol ng ilang oras sa kanila. Bigla siyang sinundot ni Caroline. Oo, napaka-considerate mo. Tiningnan ni Dustin ang kanyang magagandang mata ng may malalim na pagmamahal at hinalikan ang kanyang noo. Sige lang. Siya'y ngumiti. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, nanatili si Dustin sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Kasama ang kanyang pamilya, at tinatamasa ang isang pambihirang kahabaan ng kapayapaan sa kanyang abalang buhay. Ang 3 araw na iyon ang pinakamasaya niya. Hiniling niya na sana ay isuko na niya ang lahat at mamuhay na lang ng masaya at tahimik kasama ang kanyang pamilya magpakailanman. Napakasaya ng mga ordinaryong tao. Bagamat ako ay isang banal na Diyos, hindi ako kasing saya ng mga karaniwang mortal sa maraming paraan. Napabuntong hininga si Dustin sa loob. Siya ay lubhang makapangyarihan bilang isang banal na Diyos. Ngunit nawawala ang mga simpleng kasiyahan sa buhay. Mabilis na lumipas ang 3 araw. At kinailangan ni Dustin na umalis ng mag-isa. Muli na namang iniwan ang kanyang pamilya. 2/3. Nagsimula siya sa kanyang paglalakbay at sa lalong madaling panahon. Tahimik na nakarating sa Ice Palace at pumasok sa Ice Sword World. Sir! Bati niya sa medyo may edad na sa maliit na mundo. Naka-cross-legged ang huli at nakapikit ang mga mata. Naisip ko kung saan eksaktong matatagpuan ang mga mahihinang space node. Ngayon hayaan mong sabihin ko sa iyo ang lokasyon ng lokasyon at ang proseso ng iyong pagpasok sa Sword Cosmos. Ikinumpas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay at isang sinag ng liwanag ang sumugod sa soul sea ng Dustin. Dapat mong subukan ito. Sigurado ako na mayroon kang isang patas na pagkakataon ng tagumpay. Sabi sa kanya ng medyo may edad na. Sige, nakita ko. Tumanggo si Dustin. May isa pa akong dapat sabihin sa iyo tungkol sa Sword Cosmos. Seryosong tono ang pagpapatuloy ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngayon, hindi may kikaila ang katotohanan na ikaw. Kasing lakas ng isang ordinaryong namamahala na Diyos. Ngunit iyon ay totoo lamang sa dagat ng chaos. Kapag nakapasok ka sa Sword Cosmos, pinakamahusay na panatilihin mo ang isang mababang profile. Ito ay dahil ang mga namumunong Diyos doon ay mas malakas kaysa sa iyo. Malaki rin ang bilang nila sa iyo. Mayroong humigit kumulang 30 namamahala na Diyos sa Sword Cosmos na kabilang sa iba't ibang puwersa. Sila ang pinakamakapangyarihang masters at hindi dapat basta-basta. Tiyaking hindi mo maakit ang kanilang atensyon pagkatapos mong makapasok sa Sword Cosmos. Mayroong mga tao mula sa iba pang pinakamataas na universo sa Sword Cosmos din. Iwasan din kahit kailan hindi basta-basta pakikipagtagpo sa kanila. Babala sa kanya ng medyo may edad na. Ano? May 30 namamahala na Diyos sa Sword Cosmos. Napabuntong hininga si Dustin. Nagkaroon ng kasaganaan ng mga universo sa dagat ng chaos. Ngunit kahit na pinagsama mula sa lahat ng mga universo, ang bilang ng mga namamahala na Diyos ay hindi kabuoang 30. Ang Sword Cosmos ay isang solong pinakamataas na universo. Ngunit ito lamang ang may 30 namamahala sa Diyos. Ito ay isang kahanga-hangang piraso ng impormasyon. Tama iyan. Ligtas na sabihin na ang kataas-taasang universo lamang ang maaaring magdulot ng sakupin ang buong Sea of Chaos. Sabi ng medyo may edad na. Ang pinakamataas na universo ay talagang makapangyarihan. Tahimik na komento ni Dustin. Mangyaring hanapin ang aking Panginoon at 4 na kapwa-alagad na nag-aalis ng mga tapyas ng kaluluwa kapag pumasok ka sa Sword Cosmos at ay ang mga ito sa akin. At magkakaroon ng isa pang masaganang ani para sa iyo sa pinakamataas na universo. Isang bundok na tinatawag na Divine Sword Mountain ang nasa kailaliman ng walang laman ng Sword Cosmos. Ang aking amo ay nagtanim doon sa pag-iisa sa mahabang panahon. Marami sa mga mainam at sikat na espada na nakolekta ng aking amo ay nananatili doon. Ang bawat espada ay isang nangungunang magulong magic treasure. 10-10 milyon sa kanila ang matatagpuan doon. Kung maaari mong makuha ang iyong mga kamay sa kanila,
Ituturo ko sa iyo kung paano pagsamahin ang mga ito at ganapin ang mga ito sa isang lumilipad na espada. Ang kapangyarihan ng tulad ng isang lumilipad na taybak ay lampas sa iyong wildest imahinasyon. Bukod dito, mahahanap mo rin ang sword intent na naiwan ng aking master sa Divine Sword Mountain. Maiintindihan mo ito sa iyong pananatili doon. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo. Kunin mo ito bilang iyong gantimpala sa pagpapahiram sa akin ng isang kamay. Magnanim na deklara ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Kaya ang iyong amo ay nag-iwan ng 10 milyong sikat na mga espada sa magulong antas pati na rin ang kanyang layunin sa espada. Napuno ng gulat si Dustin nang marinig ang sinabi ng lalaki. 10 milyong mga magulong kayamanan ng mahika ay isang kayamanan na higit pa sa pinakamataas na pangarap ng isang normal na magsasaka. Higit pa sa magulong magic treasures. Ang kanyang interes ay napukaw ng sword intent na iniwan mismo ni Master Sword. Walang eskrimador ang makakalaban sa matamis na tukso ng tawag nito. Sir, once in a lifetime opportunity talaga. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ako karapat-dapat dito. Ang mga sikat na espadang iyon ay koleksyon ng iyong Panginoon sa buong buhay niya. Paano ko may tatago silang lahat sa sarili ko? Pakumbabang tanggi ni Dustin. Ito ay hindi nararapat na pagnasaan ang lahat ng mga sikat na espada at itago ang mga ito sa aking sarili. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay panghabang buhay na koleksyon ni Master Sword. Haha, itago mo na lang sila kapag nahawakan mo na sila. Kung tutuusin, lahat ng magagandang espadang iyon sa magulong antas ay walang silbi sa aking Panginoon. Hobby lang niya ang mangolekta ng mga sikat na espada. Bukod dito, ang aking Panginoon at mga kapwa alagad ay nawala ng napakaraming taon na at walang nakakaalam kung sila ay buhay pa. Napakalaking pag-aaksaya para sa mga sikat na espada na iwanang mabulok sa Divine Sword Mountain na walang gagamit nito. Kung iingatan mo ang mga ito, maaari nilang mapataas ang iyong lakas sa pakikipaglaban. Baka kailangan ko ulit ng tulong mo balang araw. Kung maaari, gusto kong gawin mo ang lahat ng iyong makakaya at dalhin ang lahat ng sikat na espadang iyon. Sabi ng medyo may edad na. Kung pipilitin mo. Maraming salamat sir. Pasasalamat na sabi ni Dustin. Ipapadala ko sa iyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa Divine Sword Mountain ngayon. Itinuro ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang ulo ni Dustin at nagpadala ng isang espiritual na mensahe sa kanyang soul sea. Well, yun lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Kailan mo balak pumunta sa Sword Cosmos? Tanong ng medyo may edad na. Hindi pa ako sure since walang nakakaalam kung kailan babalik si Ronnie. Paano kung bumalik siya pag alis ko papuntang Sword Cosmos? Walang ibang makakapagprotekta sa 3,000 malaki at maliliit na universo mula sa kanya. Mabigat na buntong hininga ang sagot ni Dustin. Walang alinlangan na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Kung wala siya, ang mga nilalang sa 3,000 malaki at maliit na universo ay nakaupo sa harap ni Ronnie. Ito ang mabigat na bigat sa balikat ni Dustin. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito Ronnie ng detalyado. Susubukan ko at tingnan kung malalaman ko kung kailan siya babalik. Alok ng medyo may edad na lalaki. Ano, sir? Kaya mo pa ba yan? Napanganga si Dustin sa gulat. Dahil naabot na ni Ronnie ang isang high vital energy realm at nagtataglay pa ng kahanga-hangang lakas. Mahirap gumawa ng hula na tulad nito. Maging si Stein, ang sikat na propeta sa Sea of Chaos, ay hindi makapag-isip kung kailan babalik si Ronnie. Ibibigay ko ang aking pinakamahusay na pagbaril. Paniniguro sa kanya ng medyo may edad na. Walang pinalampas. Pinunan ni Dustin ang nasa katanghaliang lalaki sa lahat ng nalalaman niya tungkol kay Ronnie. Nang matapos magsalita si Dustin, nagsimulang magdedos ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang bawat master ay may sariling paraan upang sabihin ang mga bagay mula sa hinaharap at nakaraan gamit ang kanyang kaalaman sa batas ng panahon, batas ng espasyo, at batas ng reinkarnasyon. Kasabay nito, sa isang desyerto na lupain sa labas ng dagat ng Chaos, isang pugad ng ibon ang nakaupo sa isang malalim na bangin. 2 higanting itlog ang nakapatong sa malaking pugad. Ang isa sa kanila ay tahimik bilang libingan.
Habang ang isa naman ay kumikislap sa lahat ng uri ng misteryosong rune at naglalabas ng napakalaking enerhiya. Haha! Malapit nang matapos. Babasagin ko itong kabibi at lalabas. Isang tinig na puno ng rapture ang umalangaw mula sa loob ng itlog. Nag-uma pa na excitement ang boses na parang nadadala ang may-ari. Sa isang iglap, ang walang katapusang enerhiya sa mundo ay lumalapit sa itlog. At agad itong hinigop. Ang enerhiya at mga batas ay matako na naglaho sa itlog na parang ito ay isang napakalalim na black hole. Whoosh! Whoosh! Ang walang katapusang enerhiya at batas ay naging tsunami na nilamon ng malaking itlog. Habang sumisipsip ito ng mas maraming enerhiya at mga batas, nagsimulang manginig ng husto ang itlog. Basag! 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 Patuloy na umaalingaw-ngaw ang malulutong na tunog sa loob ng malaking pugad. Nagsimulang lumitaw ang maliliit na bitek sa ibabaw ng malaking itlog at patuloy na kumalat. Walang alinlangan na ang higanteng itlog ay nasa bingit ng pagpisa. Haha! Perfect! Ang galing! Isang masayang boses ang umalangaw-ngaw mula sa mga bitek ng itlog. Pagbalik ko sa Sea of Chaos, tiyak na yuyuko ang lahat sa akin. Ako ang magiging pinuno ng magulong espasyong iyon at susundin ang lahat ng bawat salita ko. Nagpatuloy ang paglabas ng maniacal na tawa mula sa itlog. Ang bawat pulgada ng buong pugad ng ibon ay nilamon ng enerhiya at mga batas sa puntong iyon. Ang nilalang na malapit ng lumabas sa higanteng itlog ay mula sa isa sa pinakamakapangyarihang lahi sa Absolute Space Sea. Sa kabila ng mga bitek sa shell, aabutin pa rin ng hindi bababa sa ilang buwan para mapaisa ang itlog. Samantala, isang pag-uusap ang nangyayari sa loob ng Ice Palace sa Ice Sword World ng Sea of Chaos. I foresee that Ronnie will be back in about 3 months. Ilang sandali pa ngunit sa wakas ay idineklara ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang panghuhula. Nakita ko. Sigurado ka ba? Maingat na tanong ni Dustin. Ako ay humigit kumulang 80% sigurado. Sagot ng medyo may edad na. Naniniwala ako sayo. Aalis ako kaagad para sa Sword Cosmos at babalik sa loob ng 3 buwan. Nagpasya si Dustin. Magaling. Tumango ang medyo may edad na lalaki kay Dustin bilang pagsang-ayon. Sir, handa na po akong umalis. Mabilis na nagpaalam si Dustin sa medyo may edad na lalaki. Mag-ingat ka, huwag ilagay ang iyong sarili sa hindi panganib. Ilagay ang iyong kaligtasan sa lahat. Kung hindi mo maibabalik ang kanilang mga ninanais na soul tablet, umalis ka na lang. Maaari tayong maghintay para sa susunod na pagkakataon. Paalala ng medyo may edad na lalaki sa kanya. Naiintindihan ko. Magalang na sagot ni Dustin. Walang pag-aalinlangan. Tumalikod siya at umalis sa Ice Palace. Mabilis na tinungo ang gateway sa Sword Cosmos. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Dustin sa entrance ng Sword Cosmos. Hindi siya nag-iisa. Sa paligid ng gateway, may daan-daang nilalang na naghihintay kung may makakalusot. Ang balita tungkol sa biglaang paglitaw ng maraming pinakamataas na universo ay kumalat na parang apoy sa dagat ng chaos. Sa loob lamang ng mga araw, sila ay naging pinakasikat na destinasyon ng mga turista. Araw-araw, hindi mabilang na mga nilalang ang bumibisita sa mga gateway. Nagsisiksikan ang mga tao sa paligid at napuno ng ingay ang mga lugar. Ang pasukan ng Sword Cosmos ay marahil ang pinakabinibisite sa lahat. Ito ay dahil sa 2 tansong pinto na humahantong sa Sword Cosmos. Paminsan-minsan ay naglalabas sila ng sobrang nakakatakot na aura ng espada. Para sa isang eskrimador, ang sword aura na ito ay minsan sa buhay na pagkakataon. Ito ay ang espada na aura ng kataas-taasang universo. Pagkatapos ng lahat, ang kailangan lang para sa isang cultivator ng espada ay isang malalang pag-unawa dito upang madagdagan ang kanyang swordsmanship at magkaroon ng pagkakataon na maging isang bihirang makapangyarihang eskrimador. Mula nang ihayag ang pagpasok ng Sword Cosmos, halos kalahati ng mga cultivator ng espada sa Sea of Chaos ang pumunta rito. Sinusubukang intindihin ang aura ng espada na inilabas mula sa 2 tansong pinto. Sa oras na ito, maraming mahuhusay na cultivator ng espada ang gumawa ng malaking pag-unlad sa kanilang swordsmanship dahil dito. Bago dumating si Dustin,
Naisaaktibo na niya ang mga batas ng espasyo at oras para itago ang kanyang tunay na katawan. Feeling safe, lumapit siya sa entrance. Wala ni isang nilalang ang nakakaalam na may isang taong may lakas ng isang namamahala sa kanila. Nang makarating siya sa entrance, naupo si Dustin na naka-cross-legged. Minamanipula niya ang kanyang kahulugan at kahulugan sa direksyon ng pasukan sinuri ito. Ang pamamaraan na itinuro ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Dustin ay upang tukuyin ang posisyon ng kanilang mahinang space node sa space barrier ng Sword Cosmos batay sa mga spatial na posisyon ng dalawang bronze na pinto sa harap niya. Naayos ang pasukan sa isang cosmos. Sa tulong ng pasukan ng Sword Cosmos, mahahanap niya ang lahat ng mga espesyal na punto at mahihinuha ang pinakamadaling paraan. Naka-cross-legged sa harap ng entrance. Gumawa si Dustin ng mga formula gamit ang kanyang mga kamay at nakakunot ang noo sa konsentrasyon. Kailangan niyang gamitin ang batas ng espasyo para mahanap ang mga sagot. At ngayon ay naunawaan na ni Dustin ang batas ng espasyo sa napakataas na antas. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kakayahan si Dustin na pumasok sa Sword Cosmos. Tumagal ito ng 3 araw bago. Bakas ang saya sa mukha ni Dustin. Sa tingin ko iyon ay isang mahinang space node. Nanlaki ang mga mata niya at napatingin sa isang lugar malapit sa entrance. Hindi nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya sa lugar. Heto na. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki. Hayaan mo akong tingnan kung makapasok ako sa Sword Cosmos mula dito. Agad na isinaaktibo ni Dustin ang lihim na teleportation skill na natutunan niya mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung gusto niyang lumibot sa Sword Cosmos ng mabilis at walang kahirap-hirap, ang lihim na kasanayang ito ang dapat gawin. Ang kailangan lang gamitin ang gayong kasanayan ay isang malalim na pag-unawa sa batas ng panahon, batas ng kalawakan, at batas ng reinkarnasyon. Kailangan din niyang isaisip iyon. Pagpasok sa Sword Cosmos sa pamamagitan ng puwersa, ay magiging sanhi ng space barrier upang makabuo ng isang espesyal na batas at enerhiya upang protektahan ang cosmos. Sasalakayin nito ang mga nilalang na sumusubok na pumasok. Sa makatuwid, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-attach ng isang bangkos ng espiritual na aura ng kaluluwa ng kanyang Panginoon at 4 na nakatatanda kay Dustin. Pati na rin ang isang bangkos ng kanyang sariling espiritual na aura ng kaluluwa. Dahil si Master Sword at ang kanyang 5 disipulo ay dating pinuno ng Sword Cosmos. Ito ay tinatayang na sa kanilang espiritual na kaluluwa aura. Ang space barrier ng Sword Cosmos ay hindi tumanggi sa pagpasok ni Dustin. Kinailangan sila ni Dustin na nakadikit sa kanya kung hindi ay hindi siya makakalagpas sa hadlang. Nakatayo sa kawalan. Ginamit ni Dustin ang lihim na kasanayan sa teleportasyon na itinuro ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. 3 uri ng batas ang inilabas sa kanyang katawan. Boom! 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 Ang batas ng panahon. Ang batas ng kalawakan. At ang batas ng reinkarnasyon. Napawang orihinal na magulong batas, ay nagsanib at umikot sa katawan ni Dustin. Isang dagandong na tunog ang narinig habang sila ay pinagsama sa isang sinag ng nakasisilaw na liwanag. Unti-unting sumulong ang katawan ni Dustin sa kawalan na parang isang tumpak na drill. Sa lalong madaling panahon ay makakatagpo niya ang space barrier ng Sword Cosmos sa mismong kawalan. Boom! Ang kanyang katawan ay itinulak pasulong. Sinusubukang sumiksik sa kawalan sa unahan. Akmang hahawakan na niya ito. Isang malakas na pagtutol ang tumulak sa kanya. Sagap, nasilip ni Dustin ang space barrier. Nagbuga ito ng gintong liwanag at mukhang solid. Ito ang pinaka-advanced na space barrier na nakatagpo ni Dustin. Mula dito, lumitaw ang ilang mga loro na may kaugnayan sa swordsmanship, na nagiging maliliit na gintong espada at dahan-daang nagpapatrolya sa hadlang. Sa kabuuan, natakot si Dustin. Ito ay dapat na space barrier ng Sword Cosmos. Mukhang masyadong advanced para maging kahit ano pa. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili, na nakatingin sa kalawakan sa pagkamangha. Nakakagulat dahil ang space barrier na ito ay isa sa pinakamahinang lugar sa Sword Cosmos. Ngunit malakas pa rin ito. Ito ang pinakamagandang lugar para pumasok.
Kung sinubukan ni Dustin sa ibang lugar, imposible. Umakyat si Dustin sa space barrier at ginamit ang lihim na kasanayan sa teleportation. Pagkatapos, ang batas ng oras, ang batas ng kalawakan, at ang batas ng reinkarnasyon ay nagtutulungan at gumawa ng mga enerhiya na pinuputol ang hadlang sa kalawakan. Kasabay nito ang paglabas ng aura ni Master Sword at ng kanyang 5 disipulo mula sa katawan ni Dustin at pumulupot sa kanya. Ngayon si Dustin ay mukhang kabilang siya sa Sword Cosmos. Walang dahilan para tanggihan siya ng space barrier. Boom! 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 Gayunpaman, ang panghihimasok ni Dustin ay nagdulot ng marahas na pagkagambala sa nakapalibot na kawalan. Bilang resulta, ang espasyo at oras ay nagkagulo. At ang enerhiya at mga batas ay umiikot at umuulong sa hangin. Ang Sword Cosmos ay nanatiling kalmado sa gitna habang ang natitirang bahagi ng kawalan ay nagprotesta. Nag-react din ang 2 tansong pinto. Nagpapadala ng matalas na aura ng espada sa lahat ng direksyon. Erg! Ang mga nilalang sa labas ay nahuli at nasaksak ng mga aura ng espada. Ang ilang mga nilalang ay hiniwa pa sa lugar. Umulan ang kanilang dugo. Damn it! Sino sa lupa ang nagalit sa 2 tansong pinto at naglabas ng nakakatakot na aura ng espada? Kung sino man ang gumawa nito ay kalaban natin. Sinabi ko na huwag pakialaman ang mga pinto. Papatayin nila tayo. Tumakbo. Sa sobrang gulat, nagsitaka ang lahat ng nilalang at sa isang kisap mata. Wala nang natira doon. Ngayong malapit na siyang makapasok sa Sword Cosmos. Ginamit ni Dustin ang lihim na kasanayan ng space teleportation para magpatuloy. Gayunpaman, pagkatapos ng higit sa 1 oras na pagtatangka, sumuko siya. Hindi ito dapat ang pinakamahina na space node. Kailangan kong hanapin ang pinakamahina. Isang mabigat na buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi habang walang magawa ang kanyang ulo. Ayon sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang Sword Cosmos ay mayroong 12 mahinang space node. Kinailangan ni Dustin na mahanap ang pinakamahina sa kanila upang matagumpay na makapasok sa Sword Cosmos. Determinado, bumalik siya sa harap ng 2 tansong pinto. Umupo nang nakakross ang mga paa, at nagsimulang magdedus muli.